And i-welcome mo naman yung katabi mo, sabi mo sa kanya, welcome sa gawain. Alam ko medyo marami tayo ngayon kasi kanina, first tsaka second service, medyo parang super konti namin. Anyway, before po tayo dumako sa ating message, let's close our eyes and tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa hapong ito or sa gabing ito, Panginoon, binigyan nyo kami ng another opportunity na makinig ng inyong mga salita. We pray, Father, na yung simpleng mensahe nais nyo pong naibigay sa amin, nawa po ito po ay tumimo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, may isa pamuhay namin. Ako, Lord, na iyong gagamitin ay patuloy niyo pong itago sa inyong likuran. Ikaw lamang ang makita sa aking buhay. Hindi ang aking kahinaan at ang kalakasan, kundi ang inyong kadakilaan lamang. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sa aming binibigay sa inyo sa matamis dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palakpakan ulit natin ang Lord. Merry Christmas po. Pakibati naman yung katabi mo ng Merry Christmas. I think 17 days na lang. So 17 days na lang yata. Tayo po ay magse-celebrate ng Christmas like 25. Yan, ang pinaka-Christmas party natin. Kinaka-Christmas celebration natin. Alam niyo po ba, meron akong tanong dito para sa ating lahat. Gusto ko rin maging tingnan kung ano yung in terms of what we're currently celebrating. So true or false? Next slide. True or false, Christmas season is originally a Christmas celebration, a Christian celebration, and is really about the birth of Jesus. Sino magsasabi yes or true? Or sa Tagalog, ang Christmas season daw or yung celebration natin na ginagawa natin ngayon is originally, ang pinagmulan niya daw ay selebrasyon ng mga Kristiyano and tungkol talaga siya sa birth of Jesus Christ. Sino ang nagsasabi ng yes or true? Taas ang kamay. Thank you so much sa mga sumagot. Sino naman ang nagsasabing false? Taas ang kamay. Yung iba, anong palagay ninyo? Uwi na ba tayo? Sige, ulitin ko true, taas ang kamay ng true. Thank you so much po. Nagtaas na lang sila ng kamay. Mga kabataan, mainit ang mata ko sa inyo. False, taas ang kamay. Wala. Okay. Alam niyo po ba ito ang sagot? Sige, next slide. Ang tamang sagot po ay false. Alam niyo po, para sa kaalaman ng lahat, ang Christmas or hindi pa siya Christmas. It was first celebrated during the 336 AD and not really a Christian celebration. So 336 AD meaning yun yung taon na lumipas pagkatapos ipinanganak ni Hesus Kristo. So ang Christmas po talaga originally is a pagan celebration. When we say pagan, sila po ay mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang mostly ng mga pagan are polytheist. Kapag sinabi natin polytheist, marami silang Diyos na sinasamba. So ang mga Romans po, ang sinasamba ng mga is yung sun, yung moon, yung Jupiter, yung Saturn, yung mga planeta sa ating kalawakan, mga celestial bodies ang kanilang mga sinasamba. And then ang mga ancient Greek naman, alam niyo naman yung Greek mythology, di ba? So yun ang god nila, si Athena, si Zeus, si Apollo, yun. Tapos, from that, meron ding, ayan, sige. Meron ding Norse pagans. Yung Norse pagan naman, ang kanilang mga sinasamba is sila Odin o kaya sila Thor, God of Thunder, 'di ba? So, yun ang mga pagans. And ito pong season natin ngayon na December, ito po ay celebration para sa kanila. Kasi December 21 to 22, meron silang tinatawag na winter solstice. Kapag sinabi pong winter solstice, it has something to do with the celestial movement na mahaba ang gabi. So December 21, maagang lulubog ang araw. Tapos pagka December 22, medyo late sisikat naman ang araw. So ginagawa ng mga pagans, sineselebrate nila ang time na yan, nagpa-party-party sila kasi natutuwa sila kasi kinabukasan sapagkat kahit malhaba ang gabi, dumating ang araw kasi nga God nila ang araw eh. So, ginagawa nila, nagse-celebrate sila, nagpa-party-party sila. So, yun din yung isa sa or ginagawa natin, na-adapt natin sa celebration na yan. And then, sa mga Romans naman, December 17 to December 20, meron silang tinatawag na celebration of Saturnalia. So, from the word Saturn, ang god nila ay si Saturn. So, ino-honor nila si Saturn, honor kay Saturn, nagbibigay sila ng mga regalo. Doon nagsimula ang mga gift giving na kapag kaya ganitong season,
Uso yung exchange gift. Magbibigay ako ng regalo kay Kuya Remil. Si Kuya Remil hindi kasi walang pera. Joke lang. Si Kuya Remil magbibigay din ng regalo sa iba. Parang nag-exchange gift tayo, di ba? So, Saturnalia, aside from gift giving, another ginagawa ng mga Romans na pagans, nagde-decorate sila ng mga bahay. So, itong mga decorations na yan, nakuha natin yan sa sa pagans. In fact, yung Christmas tree is actually God din yun sa kanila, yung fine tree. Kaya yung may mga fine tree sa bahay, pwede nyo na luhuran. Kasi Diyos yun sa mga pagans. Kaya, ayan, so, yun. Tapos, December 25, sa Romans, sinaselebrate nila yung birth ni Mithra. Sino po ba si Mithra? Si Mithra is yung unconquerable son or yung araw daw na hindi matatalo or hindi matutupok. Diba? Sinaselebrate nila during December 25. At doon po nagsimula ang Christmas. So ang mga Kristiyano during that time, sabi nila, teka muna, itong mga pagans na to, para maabot natin sila, para at least ma-share na sila ng Word of God, gawin natin, mag-celebrate din tayo ng kapanganakan naman ni Jesus Christ. So it was Pope Julius the First. Siya po ang pumili ng December 25 na kapanganakan ni Jesus Christ. So sabi niya, sige, December 25 sa kanila, unconquerable son. Sa atin naman, unconquerable son of God. So, December 25, pinili ni Pope Julius na sige, celebrate natin yung Christmas December 25. Na wala naman talaga siyang, biblical basis na talagang December 25. Kasi kung titingnan niyo, sabi sa mga pag-aaral, ang kapanganakan daw talaga ni Jesus Christ is during spring. So ang springtime po is nasa month ng April, March, April, and May. So possible na si Jesus Christ hindi siya pinanganak during winter talaga. Pinanganak siya during springtime. Na binanggit ko nga March, April at May. So mali ang date at the same time medyo nakakaano rin, pagans pala yung pinagsimulan ng ating celebration na Christmas. So ang tanong, next slide. Should we celebrate Christmas? Yes. Taas ang kamay. No. Taas ang kamay. Ayun, may mga nag-no na. So, answer is yes, di ba? Isa-celebrate pa rin natin ang Christmas. Alam niyo po, kapag tayo ay nagsa-celebrate ng Christmas, we should not celebrate the date. Hindi natin sinaselebrate ang date. We must celebrate that Jesus Christ came. Ang pinaka sinaselebrate po natin mga kapatid is yung arrival ni Jesus Christ sa earth. Parang yun po ay ginagawa natin na kasi super important po mga kapatid ang first coming. Di ba? Alam naman natin, may magkakaroon ng second coming. Excited ka na ba? Ang birth of Jesus po is the first coming. At kapag walang first coming, hindi mangyayari yung resurrection, hindi mangyayari yung death of Jesus Christ for us, asan para sa ating mga kasalanan, hindi tayo maliligtas. Kaya very important ang birth ni Jesus Christ para sa atin. So ngayon, Kuya Glenn, bakit ba tayo nagbibigayan ng regalo? Ginagawa pala or from pagans pala yan, di ba? Pero alam niyo po, sabi ni Sarah, this is the season of giving. Alam niyo po, sino ba ang pinakaunang nagpakita sa atin ng tunay na pagbibigay? Walang iba kundi si Jesus Christ. Anong sabi sa John 3:16? God so loved the world, He gave His only begotten Son. So si God po, pinakita niya sa atin kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagbibigay. Kaya okay din, di ba? Maganda rin na tayo ay nagbibigayan kasi nga si Jesus Christ or si God ang unang nagpakita ng totoong pagbibigay. Pero ang mahirap kasi sa atin mga kapatid, nagkakaroon tayo ng wrong way of celebrating the Christmas. Yung iba sa atin nagiging commercialize or sabihin natin na celebrate natin ang Christmas in a wrong way. So iwasan po natin yun. So ngayon, ang Christmas season, I think dati pa naman, party-party, tama? So inuman dito, inuman dyan, okay lang yan. Pasko naman. 'Di ba? Nagiging excited ang Christmas para ng maraming alak. Tama? Tama, minsan ganun tayo. So dahil Christmas naman ngayon, sige, inom tayo. Way of celebrate. Ano pa? Yung iba sa atin, dahil Christmas, sobrang daming kakainin. 'Di ba? Gluttony, 'di ba? Syempre, maraming pagkain, hindi natin 'yun. Kaya nga ako, pinaghandaan ko talaga yung Christmas. Kasi marami yung kakainin. Pero too much or excessive eating, 'di ba? So, pwedeng gluttony siya. So, possible din na way of celebrating the Christmas. Ano pa?
Kadalasan, ang nangyayari sa atin, kapag tayo nagsa-celebrate ng Christmas, bili ng kung ano-ano sobrang mamahalin. 'Di ba? So, dahil Christmas ngayon, okay, bibili ako ng iPhone 12 Pro Max. Sino ba yung bumili ngayon? Wala. Pero dahil nga, iniisip nila na, okay, sige, Christmas naman, bibili ako ng mahal. So, ginagawa nila, dahil Christmas, bibili ako ng mahal, gagastos ako ng marami. O kaya, ang nangyayari sa atin, medyo nagkakaroon tayo ng pressure. Parang pressured ang Christmas natin kasi, nako, bibigyan ko lahat ng regalo, lahat ng mga LG member ko, lahat ng mga ka-department ko, di ba? So magbibigay yan hanggang sa dumating sa point na wala na siyang pera. I'm not saying na masama ang magbigay. Actually, maganda ngayong magbigay. Bigay kayo sa akin, tatanggapin ko yan. Kuya Iya. Pero kapag dumating sa point na nape-pressure ka na, wala ka namang pambigay, bakit ka magbibigay? Tama? 'Di ba? So nape-pressure tayo kasi nga this season of Christmas, parang nape-pressure tayo sa paligid natin na nakikita natin sila nagbibigay. So dapat tayo magbibigay din. Alam niyo ba, wrong way of celebrating the Christmas. Kaya nga ngayong December, ang ganda ng reminder sa atin yung message na pinag-uusapan natin ngayon, makinig kayo sa akin. Ang ganda ng message gusto tayong paalalahanan ng message na to that ang dahilan lang kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Christmas ay walang iba kundi dahil sa pagdating ni Jesus Christ. Dahil sa kapanganakan ni Jesus. Kaya nga ang series title natin for the month of December. Next slide. A Child is Born. Sabihin nyo nga po, A Child is Born. Sabi sa Luke chapter 1 verse 35, may binanggit dito the angel answered. Ito pong context ng verse na to is ito yung time na si Angel Gabriel ay lumitaw sa harapan ni Maria. Sabi ni Angel Gabriel, the Holy Spirit will come on you. And the power of the Most High will overshadow you. You overshadow daw si Maria. Ano ibig sabihin ng overshadow? It will protect Maria. At the same time, nakita natin dito na it's not about Mary. Di ba? Tungkol siya kay Jesus. So the Holy One to be born will be called the Son of God. So ito mong verse na to, ito po ay binanggit ni Gabriel kay Maria na sinabi niya, Maria, merong darating. Ikaw ang gagamitin. Di ba? Ikaw ang magko-conceive ng Messiah. Parang gano'n yung pinaka-binabanggit ni Angel Gabriel. And nakaraan, sige, next slide, yung mga naging topic natin dito, ganun ang una parang pinakita natin dito last week, pinag-usapan pa lang natin yung mga prophecies ng pagdating ni Jesus Christ. So ngayon naman, meron tayong very important na pag-uusapan, the visit of the wise men. Kilala niyo po ba ang wise men? Mukha bang wise yung katabi mo? 'Di ba? Syempre naman, 'di ba? So, the visit of the wise man, ang pinaka-title natin, next slide, the significance of the visit of the wise men in the birth of Jesus Christ. Ngayong hapon po, mga kapatid, o ngayong gabi, makikita natin ano nga ba ang kahalagahan ng pagbisita ng mga wise men sa kapanganakan ni Jesus Christ. Kasi 'di ba alam natin na ang wise men, sila ay bumisita kay Jesus Christ. Sino na dito ang na-experience magkaroon ng bisita sa bahay? 'Di ba? Yung iba bisita, yung iba buwisita. 'Di ba? Alam niyo po nung bata ako, naalala ko, nung nasa Palawan pa ako, medyo bata pa ako, may ginagawa kasi sa bahay namin na Bible study. So kapag kami na yung na-assign na bahay ng Bible study, tuwang-tuwa ako niyan kasi maraming mga taong pumupunta. So yung mom ko, 'di ba, sabi niya, "Manang, ilabas na ang lechon." 'Di ba? Hindi, joke lang. Wala kaming ganoon. Pero kadalasan, 'di ba, kapag may bisita tayo sa bahay, nagpapahanda tayo ng maraming pagkain, nililinis natin yung CR natin. CR talaga yung nililinis, no? Lahat ng bahagi ng bahay kasi nga we're preparing para sa pagbisita ng mga guests natin. Pero dito po sa binabanggit natin dito, medyo kakaiba yung scenario dito. Mamaya malalaman natin 'yan. So, ngayon po tingnan natin yung bakit mahalaga na nangyari sa pagbisita ng mga wise men. So, dalawang puntos lang po tayo mga kapatid at mabilis lang to. Number one, dako tayo sa first point. Number one, the the visit of the wise man is the fulfillment of prophecy. Sabihin nyo nga po, fulfillment of prophecy. Ibig sabihin po, sa Old Testament pa lang, naihula na bibisita ang mga wise men. Later, magbibigay ako ng mga verses dyan. Pero
share ko lang, alam nyo yung bata din ako, yung siguro mga high school days ako, merong isang matanda na lumapit sa akin, tapos sabi niya, dito ka, lapit ka sa akin, hulaan kita. So, binigay ko yung kamay ko sa kanya. 'Di ba, na-experience na yun, magpahula. So, binigay ko yung kamay ko sa kanya. Nakita niya, magkaiba kasi yung guhit ng kapalaran ko sa kaliwa, tsaka sa kanan. Nakalagay kasi sa kanan, putol. Hindi na kompleto yung M. So, sabi niya, nako, magiging ikaw ang black sheep ng pamilya. Sabi niya ganun sa akin. So alam niyo po yung black sheep? Yung black sheep sila yung pinakamatigas ang ulo, pinakasakit sa ulo, di ba? So during that time, sabi ko, talaga ba? Parang medyo nag-question ako kasi feeling ko naman mabait naman talaga ako. Pero, di ba? Nahulaan ako ng ganun, pero ano bang nangyayari? Ngayon, hindi pa naman ako nakakatikim ng drugs. Hindi pa naman ako nalalasing. Tapos, wala pa naman akong anak sa labas. Di ba? So, parang yung hula sa akin talaga sabi ko, ay, hindi totoo yan. Pero siguro wait ko na lang hanggang mag 40 years old ako. Baka doon. Pero sa kapatid ko, titingnan namin, ako ba yung black sheep? Parang sa mga kapatid ko, ang dami ng mga kalokohang ginagawa. So, feeling ko safe naman ako. Anyway, so pero po dito po, alam nyo, kapag sa Old Testament, may mga nababanggit, talagang totoong mangyayari. Hindi lang siya hula, talagang mangyayari. So, sa isang building po, para maging matibay, meron siyang malalim or matibay na foundation. Sa isang puno, para maging malago ang puno, meron siyang napakaraming ugat sa ilalim. Sa psychology, para ma-determine mo ang future behavior ng isang tao, tignan mo yung past experiences niya. So, ganun kahalaga ang history. At dito, sa first point natin, pinakita dito na umpisa pa lang, binild up na yung pagdating ni Jesus Christ. Marami ng mga scriptures na nagbabanggit na darating ang Messiah, darating ang Messiah. At ngayon nga, pag-uusapan natin yung some of the prophecies about sa pagdating ni Jesus Christ. Number one na hint na binigay tungkol sa pagdating ni Jesus Christ is binanggit sa Numbers, next slide. Numbers chapter 24 verse 17. Ang sabi dito, mayroon akong nakikita ngunit hindi nyo pa ngayon magaganap. So ang context po nito, si Prophet Balaam po, pinuntahan niya yung Israelites. Tapos, dapat magbibigay siya ng mga curses. Pero sabi ni God, wait, hindi. Bigyan mo sila ng blessings. So sabi niya, meron siyang nakikita, ngunit hindi pa ngayon nagaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ng Israel ay may maghahari rin. So ito somehow medyo related siya sa pagdating ni Jesus Christ or yung doon sa bituin na finalo ng wise men. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, di ba? Pang-apat na book pa lang ng Bible, binabanggit na may darating na Messiah. Di ba? May mga hint na merong darating na Messiah. Amen? Another verse, sabi sa mga awit, chapter 72, verse 10 to 11, mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, mag-ahandog ng kaloob upang parangalan siya. Di ba binanggit dito yung hari, kaya nga siguro yung awit natin yung may tatlong haring nagsidalaw. Di ba? Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya, yung mga gifts. Sa verse 11, ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa kanya. So dito po yung verse na ito mga kapatid, ang binabanggit dito ng mga visitor is yung Magi's o yung wise men. Alam niyo po ang Magi is a plural noun, ibig sabihin multiple noun. Alam niyo po ba na ang Magi ay hindi lang tatlo? Nakasanayan kasi natin dahil sa 3 gift na binigay nila, akala natin ang Magi, tatlo. Si Caspar, Baltasar, tsaka si Melchor. Pero wala pong binanggit na ganun sa Bible. Ang Magi is plural noun. Ibig sabihin marami. Many. Hindi lang tatlo. Possible na 4, 5. Hindi natin alam kasi wala naman exact na binanggit. And the Magi's are Gentiles. Sila po ay hindi sakop. Hindi po sila chosen people. Hindi sila Israelites. Pero ito yung pinakahinula sa kanya. Another verse, sabi sa Isaiah chapter 60 verse 3. Next slide. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Sa last verse, sabi sa 6,
Darating ang maraming pangkat ng kamelyo mula sa Midian at Efa. Buhat sa Seba ay darating silang may dalang mga ginto at insenso at naghahayag ng papuri kay Yahweh. Imagine, di ba? Gaano po ba katagal nangyari ang Old Testament bago magkaroon ng New Testament? Sobrang tagal. Sa middle ng Old Testament at saka ng New Testament, meron tayong tinatawag na 400 years of silence. Ibig sabihin, 400 taong hindi nagsalita ang Diyos. Kaya nga hindi natin ino-honor yung Deuterocanonicals kasi hindi natin alam kung saan galing yun. Yung Tobit, yung mga, kasi silent si God during that time. So itong mga prophecy na to, nangyari pa siya long time ago pa, bago pa dumating si Jesus Christ. Pero ano nangyari? Ang nangyari po, nangyari. Di ba? Paulit-ulit. Nangyari. Alam niyo ba anong pinapatunayan dito? It only proves that the Lord has the master plan for the humanity. Hindi siya accidentally lang na, parang naku, hindi kaya magbago ng mga tao. Ipadala ko nga si Jesus Christ. Hindi ganun. Si God, umpisa pa lang, alam niya na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Alam niya na makasalanan tayo. Kaya niluluta pa sa umpisa pa lang, alam na natin or alam na niya na ipapadala niya ang kanyang anak. Diba? Amen po ba doon? Ngayon, ang tanong dito, sino po ba dito ang merong mga pinanghahawakang pangako ang Lord sa buhay niya? Is that an amen? Alam niyo po sa atin, di ba, ang daming mga promises sa atin ng Lord. So, ngayon, maaaring hindi pa nagbabago. Gusto natin magkaroon ng breakthrough in terms of career, in terms of finances. Pero if you really believe na pinangako sa iyo ng Panginoon yun, sabi ng Lord, mangyayari dito 400 years. Hindi natin alam kung buhay ka pa noon. Possible, pero mangyayari kasi nga si Jesus Christ, lahat ng mga prophecies, lahat ng mga binabanggit niya, mangyayari, 'di ba? Ang ganda nga ng binanggit ni Pastor John Piper, next slide niyo nga po. Sabi dito, sabi ni John Piper, the salvation of humanity was not an afterthought of God, but the centerpiece of His eternal plan. So ang salvation po ng lahat ng tao, hindi siya accidental lang. Hindi siya naisipan lang. Pinlano na ng Panginoon sa umpisa pa lang na ipapadala niya si Jesus para sa atin. Last week, pinag-usapan natin yung mga prophecies na talagang nangyayari. So lahat po ng sinasabi sa Old Testament, lahat ng sinasabi sa Bible, someday, somehow, mangyayari. Bakit? Word of God yun eh. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pwede po ba natin bigyan ng palakpas na palakpak ang Lord sa hapong ito? So number one, the significance of the visit of the wise men is because for the prophecy to be fulfilled. Number two, next slide. It teaches us the true worship and submission. Tinuruan po tayo ng wise men or tinuruan po tayo ng pangyayaring ito, ano nga ba ang kahalagahan or ano nga ba ang totoong worship at submission. So dito po, medyo pag-uusapan na natin yung pinaka-nangyari. Number one, next slide. Gusto ko pang ipakita sa atin that number one, true worship requires dedication. Ang totoong pagsamba po sa Panginoon ay kailangan meron kang dedikasyon. Ang sabi sa Mateo chapter 2 verse 1, ito yung start ng story ng Magi. Sabi dito, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus mula sa Bethlehem. May mga pantas, ito yung Magi or wise men, mula sa silangan from the east na dumating sa Jerusalem. So ito pong Magi na to, binanggit natin, galing sila sa silangan. So, hindi sila galing sa Jerusalem. Galing sila sa malayong lugar. So, medyo na-curious ako, gaano ba kalayo ang posibleng pinanggalingan ng wise men para lang makapunta kay Jesus? Next slide. Sa estimated distance to Jerusalem, number one, sa Babylon, kung ang wise men or kung some of the wise men are from the Babylon, ang sabi dito, na ngayon ay Iraq, ang layo ng Babylon sa Jerusalem is 800 to 900 kilometers. Ganon siya kalayo. Ang Persian naman na ngayon ay Iran is 1,200 to 1,600 kilometers. Ang Arabia na ngayon na Saudi Arabia is 1,000 to 1,200 kilometers. Ganon kalayo ang pinanggalingan ng wise men with only one reason, just to worship God. Amen? Ako po lately, hindi naman ito gusto ko lang i-share din. Lately po, ako po ay nag-involve into a lot of running. Ang pinakamalayo ko pa lang na natakbo na talagang tinapos ko in one run is 21 kilometers. Diba? Half marathon siya.
half marathon yung 21 kilometers. So twice ko pa lang po yung nagagawa. Pero alam niyo po ba kapag tumatakbo ako ng 21 kilometers, pagkarating ng 10 kilometers, napapatanong na ako sa sarili ko, bakit ko ba ginagawa sa sarili ko? Kasi ang hirap eh. Tapos pag nasa 16 kilometers na ako, napapaisip na ako na, okay na to, at least naka 16 na ako. Tapos kapag nasa 18, 19, 20, 21, alam niyo po ako, hindi ko na talaga siya maramdaman. Talagang ang ano niya na, manhid na siya. So, sa mga LG ko tsaka sa mga LG namin ni Kuya AJ, nakita nila yung kuko ko sa paa, patay na siya guys. Yung hintuturo sa paa, patay na siya kasi nga, siguro, tinanong ko naman kay ChatGPT yun kung normal lang mamatay yung paa. Ay, yung paa. Kung normal lang mamatay yung kuko sa paa, normal lang naman daw kasi nga lalo na kapag tumatakbo ka. Pero 21 kilometers lang yun ha. Pero ang hirap na para sa akin. Tinignan ko pa sa Strava ko, Kuya mag-Strava ka na kasi kuya. Sa Strava ko, ang mileage ko po this year kasi nag-start po akong tumakbo May hanggang December. Yung may ma-share dito di raw ako pumapayat eh. May hanggang December. Ang mileage ko na po is 949.9 kilometers. Tinakbo ko siya simula May hanggang December. Ganun katagal. Pero ito pong layo ng Babylon ng Persia ng Arabia sa Jerusalem, mas malayo pa. So anong ibig sabihin nito? Grabe yung dedication ng wise men, di ba? Para lang ma-worship ang God. Siyempre, aside from the distance, ano pa? Yung weather, possible na mainit ang panahon, possible na umuulan, pero nagpapatuloy sila. Yung elevation, yung taas, kasi hindi naman patag ang papuntang Jerusalem, di ba? So may mga taas, may mga baba, ang tindi din nun. So ang gamit po nila is um, carnival ba tawag doon? Kapag sumasakay sa mga hayop. Or carnival or caravan, parang ganyan. Yun, ganyan. So, sumasakay sila sa kamelyo, pero titignan nyo sa mga picture, may mga pagkakataon na hindi lang sila nakasakay sa kamelyo. Naglalakad din sila kasi pagod din yung kamelyo. Pero ganun po kalayo. Gusto ko lang po i-point sa atin dito kung gaano kalayo ang pinanggalingan ng mga Israelites, ay ng mga wise men para lang i-worship si Jesus. And that shows a lot of dedication. Ngayon, tingnan mo yung sarili mo. Gaano po ba kalayo ang church sa bahay ninyo? Sa bahay namin, from bahay papunta dito, 500 meters. So kayo, yung iba nga, kapitbahay na lang natin, hindi pa maka-attend. Tama? Bakit? Kasi walang dedication. Ang tunay na worship po mga kapatid is may kasamang dedication. Yung iba sa atin, nako, medyo masama pakiramdam ko ngayon. Parang I don't feel like doing anything. Hindi na agad magsisimba. Di ba kanina sobrang konti natin. Ngayon nga, grabe. Grabe yung adjustment na binibigay sa atin. Kung hindi mo kayang gumising ng maaga, magsimba ka ng 1. Kung hindi mo pa rin kaya, sige, 5 p.m. bago ka matulog. Magsimba ka. Basta makapagsimba ka lang. Grabing adjustment. Tapos kapag nandito tayo ngayon, bagamat hindi ganun kalamig, pero malamig compared dati na kami po, nung year 20 ko, ang dingding pa lang dito is ano pa lang siya, semento pa lang, dating kahoy na naging semento na. Ngayon kapag sobrang init, di namin kaya yung init, lumalabas kami dito. Kasi nga, naiinitan kami, ang hirap mag-worship kapag sobrang init. Ngayon, grabe, komportable tayo. Nakaupo kayo dyan ngayon. Tapos, naka-aircon tayo. Di ba? Di ka nagbibigay ng tights. Charot lang, hindi. Pero grabe yung favor na binibigay sa atin para lang maging komportable tayo sa pag-worship. Ngayon po, ang gustong sabihin sa atin dito ng Lord, konting sacrifice para sa Panginoon. Ipakita natin yung dedication natin kay God. Pwede po ba yon? Good. Okay. So that's number one. Pinakita po dito ng wise man is number one, that the true worship is having a lot of dedication. Pangalawa po, sabi dito, true worship requires humility. Ituloy natin yung kwento. Ang sabi sa verse 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanilang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. So ito po, ang nagsasalita dito is yung Magi. So sabi nila, nasan ba? Bakit kami dito pinapunta ng star? Siguro na, lost on track sila, nakarating sila sa Jerusalem, wala naman si Jesus Christ doon. Kaya ang nangyari, napagbalita tuloy nila sa mga nasa lugar ng Jerusalem. Sabi nila, nasa si Jesus Christ? Sabi dito ayan, so sasambihin namin siya. So alam niyo po, sino po ba ang wise men? Next slide. Ang wise men po, ang possible profession nila are scholars,
priest, astrologers, king advisor, or even kings. Sila po ay skilled in interpreting omens, dreams, and movement of celestial body. And binabanggit nga natin, marami sila at hindi sila si Melchor, Gaspar at Baltasar. Ang wise men, kahit ganun yung profession nila, syempre may katungkulan, mataas ang tingin or mataas ang posesyon, pero anong ginawa nila? Nagpakahirap pa rin sila just to worship the Lord. And that is one of an example of humility. It's not about your title. Kapag mag-worship ka kay God, hindi na siya tungkol sa kung ano ang katayuan mo sa buhay, mayaman ka man or mahirap. Ang kailangan mo magpakumbaba. Tama? Sino dito naniniwala na hindi ka makakapag-worship kay God kapag hindi ka nagpakumbaba? Hello? Amen, di ba? Hindi natin kaya mag-worship kay God kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kasi kapag nag-worship tayo kay God, walang ibang mataas sa buhay natin, si God lang. Amen? Kaya po tayo kapag nag-worship, important na we are humble before our Another nagpakita ng humility during the worship is yung tax collector. I think that was in the book of Matthew, nakalagay yan. Ayan, book of Luke, chapter 18, verse 34. Ito po, grabe yung ginawa ng tax collector dito. So bigyan ko lang kayo ng konting background about sa tax collector. Ang tax collector during that time is, sila, medyo outsider sila kapag may mga religious gathering. Bakit? Corrupt kasi sila. Kapag halimbawang nagko-collect sila ng tax, masiba sila, marami silang kinukuha. Kaya ang mga tax collector during that time, they live a luxurious life or mayaman talaga sila. And of course, alam naman natin kung saan galing yung yaman nila dahil nangungurakot sila. Parang hanggang ngayon ba, ganun pa rin ang BIR? Hindi na siguro, no? Naka-live pala tayo. Ay, may video tayo. Pero ganun ang tax collector during the time. Parang, ayun nga, hanggang ngayon yata. Pero itong tax collector na to, ito pa nagpakita siya ng humility. Ginawa niya dahil gusto niya magbago, gusto niya ma-meet ang Lord. Sabi niya dito, the tax collector stood at a distance, malayo pa lang yung tax collector. He would not even look up to heaven. Halos hindi siya makatingin sa langit dahil hiyang-hiya siya. Tapos sabi nito, but beat his breast and said, dinadagkukan niya raw ang kanyang puso, God, have mercy on me, a sinner. Di ba? Panginoon, magkaroon ka po, maawa ka po sa akin, ako po yung makasalanan. Ganun po ang ibig sabihin ng humility. Na pagdating sa harapan ng Panginoon, wala kang ibang, pagdating sa harapan ng Panginoon, hindi ka na itataas, si God lang ang inatataas. Diba? Ang tanong, how do you do your worship po ba? Paano ka po ba nag-worship kay God? Kanina hindi ko na-observe, sobrang antok na antok ako. During praise and worship, how do you worship to God? Alam mo naman natin na ang pag-worship kay God is not about you raising your hand o kaya pumapalakpak, di ba? It's really about the heart. Pero very important din mga kapatid na meron tayong gesture. Di ba? Kapag tayo nag-worship kay God, dapat ipakita mo sa pamamagitan ng iyong katawan, yung pag-worship mo sa Panginoon. Anong sabi nito? I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Mga kapatid, ganun po dapat tayong nag-worship sa Panginoon. Dapat tayong maging mapagpakumbaba. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Kuya Remil. Hindi ba? Okay, hindi halata. Alright, palakpakan po natin ang Lord. Okay, next po, sabi dito, ito rin natin yung kwento. Sabi sa next slide, true worship must be genuine. Sabihin nyo nga po, genuine. Sabi sa verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Paanong ligalig? Parang nagulat siya. Gayun din ang buong Jerusalem. So nagulat ang buong Jerusalem dahil sa binalita na hinahanap nila yung pantas na nangyari na pala, naganap na. Parang ipinanganak na ang Mesaya. So natakot si Herodes. Sino po ba si Haring Herodes? Si Herodes po, ang pangalan niya is Herod the Great. Hindi siya si Herod Antipas. Si Herod Antipas kasi, yun yung pumatay nagpapugot ng ulo kay John the Baptist. So ito, tatay ito ni Herod Antipas. So si Haring Herodes po, siya ay murderer and paranoid. 'Di ba? Ang ginawa niya po, dahil medyo natatakot siya na maagawan siya sa pwesto, pinatay niya yung asawa niya na si Mariam. Pinatay niya yung asawa niya, yung anak niya na si Antipater, si Alexander, tsaka si Aristobulus. Pangit ang pangalan, no? Aristobulus. 'Di ba? Pinatay niya yung lahat. Bakit? Kasi
Iniisip niya, ay nako, threat to, baka maagawan ako sa kingdom. Siya rin po ang nagpapatay sa isang priest na si Hanan kasi medyo tumataligsa sa desisyon niya sa buhay. So pinapatay niya yun. Lahat ng mga tatuligsa sa kanya, lahat ng mga threat sa kanya, patayin. Siya rin po ang nagpapatay sa mga innocent children. Di ba? Ito yung time na nalaman ni Herodes na, hala, mayroong dumating na ang Masaya. So ginawa niya, 2 years old pa baba, nandiyan ba si Ate Jo? 2 years old pa baba, pinapatay niya. Alam niyo po nga, sabi ko nga kanina, medyo napaisip-isip ako dito, possible na si Jesus Christ, yung time na hinahanap siya, hindi na siya sanggol. Kasi ang pinapatay ni Herodes, 2 years old pa baba. So possible na ilang months na siya, possible na 1 year old na siya, or more than that. Diba? Kasi bakit 2 years old? Sana sanggol, lahat ng sanggol ang pinapatay, di ba? Sa akin lang naman yun, pero hindi ko sinasabing biblical yun. Pero wala kasi ginanggit sa Bible kung ilang taon si Jesus Christ. Yun ang ginawa ni Herod Antipas. So si Herod Antipas po ay murderer, threatened kay Jesus Christ, and paranoid siya. Lahat ng, ano ba ibig sabihin ng paranoid? Yung paranoid is, hindi pa nangyayari, yung advance mag-isip. Yung hindi pa nangyayari, inuunahan na. Parang gano'n. Ano po bang example? Halimbawa, may ginawa kang kalokohan, tapos nag-chat ka, that was so hot. So, delete our conversation na kasi baka ma-SSD. Alam niyo yung SSD? Mas screenshot dan. 'Di ba? So, paranoid kasi baka mamaya may makabasa, may ginawa kang kalokohan. So, ganun po ang ang thinking ni ang thinking ni Herod Antipas, lahat sa kanya threat, lahat sa kanya aagawan siya. Kumbaga, sa panahon ngayon, ang level ni Herod the Great is malalevel siya ng Kim Jong-un. Kilala niyo si Kim Jong-un? Yung leader sa North Korea, 'di ba? Parang sobrang sa posisyon. So yun po ang background ni Herodes. Sabi dito, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari, yung mga priest, at ang mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong niya, saan ba isisilang ang Kristo? Sa verse 5, tumugon sila dahil nagbabasa yon ng Bible, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan ng Israel. Ito po, yung kinukote dito ng mga leaders, is yung binanggit sa Mika, sa Book of Mika. Binanggit to, yung pagdating ni Jesus Christ na ipapanganak siya sa Bethlehem. Basahin nyo na lang. I think nasa Mika chapter 5 verse 2. Yun yung keynote nila. Tapos, next slide, sabi dito sa 7, ayan, 8 na pala, pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem ng ganitong bilin. Hanapin ninyo ng mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan nyo siya, ipagbigay alam nyo agad sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Oh, suspicious, di ba? Parang, syempre, wise men yun. Wise nga, hindi mo maiisahan. Medyo suspicious kasi si Herod gusto niyang sumamba. Ibig sabihin, it was not genuine, di ba? Si Herod po, meron siyang ibang layunin bakit gusto niyang hanapin si Jesus Christ. Tama? Meron siyang ibang motive, di ba? Kung bakit niya gustong hanapin si Jesus Christ. Hindi niya naman talaga gustong i-worship si Jesus Christ. Ang gusto niya, ipatayin si Jesus Christ. Di ba? Sino dito minsan katulad ni Herod? Yung lalapit lang kay God kasi meron siyang ibang pangangailangan. Yung hahanapin lang ang Lord kasi gusto niya ng provisions. Ayaw niya naman talagang i-worship si Jesus. Ang gusto niya lang, Lord, kailangan ko ng pera. Lord, magtituition na naman. Wala akong pera, kailangan kita, 'di ba? Tulungan mo naman ako, please. 'Di ba? So, ang nangyayari, minsan mga kapatid, si God nagiging genie in the bottle na lang na kapag gusto natin ng wish or gusto natin na magkaroon, tsaka lang natin siya nililipitan. Alam niyo po, kapag ganun ang ginagawa natin, our worship is not genuine. Alam naman natin na ang Lord ang lahat na nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. But what should be the reason ba talaga kung bakit tayo umahanap kay God? 'Di ba? Ang gusto ng Lord, isik natin siya with all of our heart. So tanong mo sarili mo, what is your motive in searching Jesus?
Ano nga ba ang dahilan bakit mo hinahanap ang Panginoon? Ano nga ba ang dahilan bakit ka nandito? Yung iba sa atin, of course, we're doing our ministries as worship. Pero minsan, ginagawa mo na lang yung ministry mo out of responsibility. Sinabi ni pastor, gusto mo lang i-please yung pastor mo. Gusto mo lang i-please yung leader mo. O kaya, nandito ka lang minsan kasi nandito si Crush. Naku, ang ganda niyo. Di ba? Minsan, gano'n na lang yung nagiging thinking natin. Maling motibo. Hindi genuine. Hindi genuine. Ano po ba ang ibig sabihin? May binanggit dito sa na verse. Next slide po. Matthew chapter 15 verse 8 to 9. Sabi dito, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." So kapag tayo po, wino-worship natin ang God sa pamamagitan ng ating mga bibig, pero malayo ang ating puso. Anong sabi dito? They worship me in vain. Yung mga pagpupuri mo, walang kabuluhan. Sabihin mo sa katabi mo, wala. Walang kabuluhan. Kapag nag-worship ka kay God, pero malayo ang iyong puso. Amen po ba doon? Amen. So, kapag nag-worship tayo sa Panginoon, mga kapatid, meron tayong isang dahilan lang, and that is to glorify, itaas ang pangalan ng Panginoon. Isa doon na amen? Palakpakan po natin ang Lord. Okay. Ito, ang ganda ng binanggit dito. Next slide mo nga po. Sabi dito sa true worship is not about a song we sing or a prayer we say. Hindi raw siya tungkol sa mga kinakanta natin or hindi siya sa mga prayer na binabagkas natin. It is about the heart that is fully surrendered to God. Tungkol ang worship po sa ating puso. It's a matter of the heart. Ang puso natin na dapat totally, fully surrendered para sa ating Panginoon. That's the true worship. Kailangan niya pong maging genuine. And lastly, sabi dito, okay, next verse. Tuloy natin yung kwento. Sabi sa verse 9, pagkarinig sa bili ng hari, ayan, binanggit na ni Herodes, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. So from Jerusalem po, nag-travel sila going to Bethlehem, na I think approximately 10 kilometers siya away from Jerusalem. So nung nakarating na sila sa Bethlehem, biglang tumigil na yung star. Hindi ko alam kung gaano kababa ang star. Kasi ang hirap talaga sundan ng star. No? Na-experience ba sumunod sa buwan minsan? Kahit saan ka pumunta, nandun yung buwan, di ba? So, extraordinary yung nangyari dito. So, pagkarating nila ng Bethlehem, tumigil na. So, ang mga Magi, masayang-masaya sila kasi nga, tumigil na. Ibig sabihin, nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Next verse. Sabi sa 10, ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. So sobrang saya nila. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nitong ginto, insenso, at mira. So during the time na natagpuan na nila si Jesus Christ, ginawa nila yung pinakalayunin nila, which is to worship God and to give the gifts. Sabi dito, true worship, letter D, listen to me, belongs to Jesus alone. Sabihin mo, kay Jesus lang. Binanggit dito, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba si bata. Alam niyo po, yung mga pantas or yung wise men during that time, hindi nila winorship si Jose. Hindi nila winorship si Marie. Winorship nila yung galing sa Chan. Jose Marie Chan. Ayun. 'Di ba? Benta, thank you. Thank you sa support, guys. Grabe, thank you. Kinabahan ako. Amen. So, um, nawala na tuloy ako. Wala silang ibang winorship, mga kapatid, kundi si Chan, si Jesus Christ lang, 'di ba? So ang worship po natin hindi kay Maria. Ang worship natin hindi sa nagdala ng sanggol kasi ginamit lang siyang vessel ng God. Ang worship natin walang iba kundi para kay Jesus lamang. And nakakatuwa nga dito, sabi dito, inihandog nila, so nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Inihandog din nila ang kanilang mga dalang ginto. So nakita ko dito, grabe no, kapag mag-worship ka pala kay God, dapat may gift. Amen. Requirement pala ang gift kapag nag-worship. I don't know, it could be anything. Pwedeng your heart, your life fully surrendered sa Panginoon or ibang bagay, material things or financial things, di ba, na pwede mong ibigay sa Panginoon. Pero kailangan meron kang gift sa God kapag nag-worship tayo. So meron silang dalang ginto, insenso at mira. So dito po, mga kapatid,
pag-usapan natin ngayon sa ating pagtatapos, ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ganitong dala ng wise men kay Jesus? Next slide. Symbol of gift. Number one is the gift of gold. Alam niyo po ba, ang gold, ang una nilang binigay kay Jesus is a gift of gold. And ang gold po is a gift for the kings, sa mga hari. Kung titingnan nyo sa Bible, nireregalo ang ginto para sa mga nasa posisyon. Si Queen of Sheba, nung time na binisita niya si Solomon, binigyan niya si Solomon ng 120 talents of gold. Gift niya yon para kay Solomon. Bakit? Si Solomon ay king. Nung time na si Joseph ay na-promote as governor ng Egypt, binigyan siya ng Pharaoh ng gift din ng gold, gift of gold. Bakit? Kasi tumaas or nag-elevate yung kanyang posisyon. So ang gift po of gold is dedicated for the kings. Kaya nakita natin dito, si Jesus Christ ay binigyan ng gift of gold, meaning it was prophesied that God or that Jesus will be King of Kings. Amen? Siya po ay magiging hari ng mga hari. It representing the kingship of Jesus Christ that He is the King of Kings. Pangalawa, aside dito, another gift na binigay is yung gift of frankincense. Ang frankincense po, ito yung insenso. Mabango yan. It is the gift for worship. So kapag nagbibigay ng gift, sa Old Testament, during the time of Numbers and Leviticus, kapag ang tao meron silang burnt offering para kay God, may kasamang frankincense yun. Kasi gusto ng Lord yung pleasing aroma ng frankincense, di ba? Ganun kasi before kapag halimbawa may mga offering sila kay God. So ito po, gift for worship. And aside from that, it symbolizes the divinity and the role of Jesus Christ as high priest. Pinapakita po dito na si Jesus Christ, siya ay high priest ng buhay natin. Ano po bang ibig sabihin ng high priest? Sa Bible, ang ibig sabihin ng high priest, they are mediator. They are intercessor. Kaya nga sa mga Katoliko, 'di ba, kapag hihingi ka ng tawad kay Lord, pinapadaan nila sa priest, sa pari. Kasi yun ang role ng priest. Pero dito binanggit, ang priest natin walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang ating mediator, siya ang ating intercessor. Kaya every time that we pray, lagi natin siya tinatapos, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 'Di ba? So frankincense, it declares that we must worship Jesus Christ. It declares that Jesus is the high priest. And lastly, alam nyo ito, napakaganda. Lastly, next slide. Gift of myrrh. Alam niyo po ba ang myrrh ay ginagamit for embalming or yung sa pag-iimbalsa mo ng patay? So ang myrrh, ginagamit yan kapag halimbawang, yun nga, yung iimbalsamuhin ng patay. Pero isa siya sa gift na binigay ng wise men. Alam niyo po, ang gift of myrrh is a prophetic action that the Messiah will die. It foreshadowing His suffering and death as a Savior. So pinakita po dito, gift of myrrh, na one day, si Jesus Christ ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. One day, si Jesus Christ magsasuffer sa cross of Calvary. Pero one day, after niyang mamatay, siya ay mabubuhay. He will be resurrected. Amen ba? Alam niyo, walang kwenta ang death kapag walang resurrection. Kasi ang resurrection is validation na totoong Diyos ang Panginoon nating si Jesus. Amen? Pero binanggit pa lang dito, sabi dito, ang myrrh, di ba, ang sinisimbolize niya na one day, ang Panginoong Jesus ay mamamatay para sa kasalanan ng lahat. Mamamatay siya para sa kasalanan natin, para bayaran ang lahat ng kasalanan na hindi natin kayang bayaran. So ang gifts na to, mga kapatid, represent that Jesus is King, Jesus is our priest, and Jesus is our Savior. Diba? Si Jesus po ang ating tagapagligtas. And yung message na to is very important kasi sabi ko nga kanina, grabe, commercialized na talaga ang celebration natin ng Christmas. Well, in fact, the first Christmas was very quiet. Tama? Yung kapanganakan ni Jesus Christ, may party-party ba nun? Walang party-party nun. Siya ay nasa sabsaban pinanganak.
'di ba? Hindi maingay ang Christmas, ang first Christmas. And the word is teaching us right now, katulad ng ginawa ng wise men, kung paano nila celebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ, ay ganun din nating i-celebrate ang Christmas season. Amen ba? So our Christmas must be about Jesus alone. Tungkol dapat siya sa ating buhay na nag-worship sa ating Panginoon. Is that an amen? Totoo ako kapag halimbawa ang Christmas season. Kasi usually sa Palawan ako nag-Christmas. So kapag Christmas season, syempre may mga paputok. So yung bahay namin, meron kami wala kami sa sa town, nasa island kami. So may mga paputok pa rin noon pero hindi ganoon kaiingay. So pag December 25 na, um, pag December 25 na, lahat kami masaya, 'di ba? Lahat kami excited kumain. Pero alam niyo po, nakikita ko yung nanay ko. Grabe, sobrang ang pinaka-model ko nga ng faith talaga sa life ko, si nanay. Kasi nakita ko si nanay kapag December 25, wala siyang ibang ginagawa. Parang pagka December 25, wino-worship niya lang ang God. Thank you, Lord. Lahat ng mga worship, lahat ng mga pagpupuri, binibigay niya kay God. And nakita ko nga, no, parang ito yung tamang way kung paano natin i-celebrate ang Christmas. Christmas, tama naman, di ba? Season of gift giving. Pero tungkol siya sa isang tao na nag-alay ng buhay para ibigay yung buhay para sa atin, para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Let us remember that. That is the real meaning of Christmas. Sabi ng Isaiah chapter 6 verse A. Chapter 9 verse 6a. Sige, next slide. Sige. For us, to child is born, to us, a son is given. So ang dahilan po why we celebrate Christmas is no other than we're celebrating the birth of Jesus Christ. Baka sa mga nabili ng kwento, alam niyo po nangyari after magbigay ng regalo yung wise men, after nila magbigay ng regalo, umuwi na, siguro natulog muna sila. Kaya sila natulog kasi meron silang panaginip. Sabi sa panaginip nila, huwag ka nang bumalik kay Herodes, mag-iba ka na ng daan. So, hindi na sila bumalik kay Herodes, dumiretso na sila kung saan sila galing. So, tapos yun na yung time na pinapatay ni Herodes yung mga 2 years old pababa. So, ayun. Nandiyan po ba si Pastor Benji? Wala si Pastor Benji. Nandiyan si Pastor Benji. Nandiyan siya. Sige. For closing and benediction. Conclusion. Hindi ko narinig. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Amen. Yung pong second po natin, series natin, ito lalo nating na no, na dun sa mga previous natin about Christmas, parang walang ganong yung tatlong hari tawag natin, sige tatlong hari natin. Di ba yung yung tatlong wise men, na alam natin parang decoration lang dun sa no, Christmas lalo na pag sa mga Bethlehem, 'di ba? Pero alam natin laging merong tandaan natin, yung pagkapanganak ni Kristo merong napaka-influential sa atin 'yan, napakahalaga sa atin 'yan. Sa bawat senaryo nakita niyo nung mensahe yung propesiya, then yung bawat na pangyayari diyan meron ganyan, 'di ba? Hindi hindi lang 'yan hindi lang 'yan basta naging parte ng ng pagkapanganak ni Kristo. 'Di ba hindi lang, na meron talagang mga significance yan dun sa buhay, na magiging sa buhay po natin. Baka tulad nun, yung tayo'y yung regalo. Siguro naging na lang 'no, kapag sa Christmas kaya gift giving dahil nung pinanganak si Kristo, nagbigay ng 'no, tignan mo naman natin 'di ba, yung mga binigay na regalo merong 'yun 'no, merong kahulugan 'yun. Kaya binanggit na nga lahat kanina ni Kuya Glenn. Siguro tignan mo kung ikaw kaya halimbawa si Jason kaya 'no, papanganak ta's reregaluhan mo nung pang-imbalsa mo, ano kaya sabihin ni Jason 'no? Pero nakita mo wala na hindi kasi alam ni Maria 'no, si Jose Marie, alam na pala nun 'no, Glenn 'no? Si Jose Marie, alam na nilang dalawa ni Mary tsaka ni Joseph na kasi na si Joseph nagbigay na ng kapahayagan ng Diyos sa kanila na yung ngayon
Tagapagligtas natin yon at yung tatlong regalong yun may kaugnayan doon sa pagliligtas sa atin. Kaya ganun kahalaga yung ano, no, yung Christmas. Ang problema lang kasi na masyadong nako-commercialize yung Christmas. Pero ano yun, hindi naman masama. Wala ako sinasabing masama yung ginagawa natin ngayon. Ano natin yun, culture natin yun. Pero sana maintindihan natin talaga yung pinaka-essence ng Christmas. Ang pinaka-essence lang man yan, salvation nating lahat eh. Kasi kung walang ipinanganak, wala tayong ano talaga, wala tayong tagapagligtas. Eh di ba sa silong ng langit, Acts 4:12, walang ibang pangalang ibinigay sa kaliligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ba kaya kung walang Christmas, kung walang pinanganak, wala rin tayong kaligtasan lahat. Yun yung pinaka-ano niyan. Kaya nakita nyo yung buong essence ng Bible, tungkol lang lahat talaga kay Kristo yan eh. Ba kaya ganon, yung pag-celebrate natin, baga masabi nga natin, hindi naman talaga yan yung ano eh, hindi naman talaga yan yung right date, December 25. Nakuha lang talaga natin yan ng ano, sa mga, alam ko, sa mga pare, sa mga Katoliko. Pero ang mahalaga naman sa atin, yung thought na ano, yung pag-celebrate ng pagkapanganak niya eh. Ano mang taon yan, di ba? Ano mang buwan niya, walang problema ron. Kaya nga sabi ni Billy Graham yung nakaraan, di ba? Na wag lang tayong nakatuon doon sa sabsaban, wag lang tayong doon nakatuon doon sa Christmas. Isipin natin na sa araw-araw ng buhay, lumakad tayong kasama si Kristo. Yun yung pinakamaganda sa lahat. Amen? Sana po yung Christmas natin ay ngayon ay maging makabuluhan. Unti-unti marami po tayong malalaman pa. Sa 5 linggo po na yan, makikita natin yung kahalagahan ng pag-ano po natin, yung pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo. Amen? Sige, tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, na kayo'y nagbigay ng mga kapahayagan sa amin, Panginoon, about sa pagkapanganak ng aming Panginoong Kristo na siya aming tagapagligtas. Thank you, Lord. Unti-unti, Lord, ay nadadagdagan yung aming kaalaman. And I believe, Lord, sa mga kaalamang ito, lalong nadadagdagan yung aming pananampalataya na wala kaming anumang alinlangan na tungkol sa pagka-Diyos ng aming Panginoong Kristo at tungkol sa ginawa niya para sa amin. Na kaya siya ay ipinanganak para siya yung maging tagapagligtas. At makasama namin ang Diyos sa buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa amin. Kaya o Diyos, nagpapasalamat kami na ang bawat linggo na narapangigyan namin, Lord, nakaka-excite, Panginoon, na yung aming tagapagligtas na isinilang, Panginoon, na darating na Pasko, Lord, ay magbibigay kami ng pagpaparangal at pagsamba para sa Kanya. Maraming pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Kristo, na naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo, ang nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niyo sa inyo ang lahat ng kailangan niyo upang maisagawa yung kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos at magandang gabi po sa inyo at Merry Christmas po. Amen.